Paul P. Ramos. Graduate po ako sa Philippine Military Academy, member ng class 2005. Graduate din ako ng Scout Ranger Corps, class 163-2006. Naalala ko rin na part ng military background ko is yung Scout Ranger Orientation Course, class 45-2003. Ang may share ko lang is regarding sa Zamboanga crisis. Initially, ako ay itinalaga bilang ako ang nakatalaga na company commander ng 3rd Scout Ranger Company nung ongoing yung Zamboanga crisis. So, ang masasabi ko sa aking experience na yon is isa siyang panibagong experience. Actually, although panibago siyang experience, ang in-apply lang namin doon is yung same principles pa rin na natutunan namin sa Scout Ranger training namin, which is yung principles of maneuver, principles din ng security, ganun pa rin, mga principles pa rin ng fire and maneuver. Nagkaroon ng incident sa Zamboanga, immediately after, dinala na kami sa Zamboanga City. And ang first jump off namin is nung 13 September. Initially, para i-atakihin na or i-assault na itong KGK building. Ngunit dahil ito ay isang napaka-sensitive na task, ito ay binigay sa LRC and at the same time sa 7 Company na naging main effort nung time na yon. Tapos yung 1st Battalion, to include yung first company ko, yung 3rd Scout Ranger Company, isa naging parang nag-blocking initially, blocking positions na kami. So, pero from blocking positions, naging kuha na rin kami. Parang part na rin ng main effort kasi nung yung kalaban ay umalis sa KGK building, sila ay nagkalat sila ay nag-scatter sa mga different targets na yun ang naging objectives namin ng 1st Company, 2nd, and to include yung 3rd Scout Ranger Company. Ano yung pinaka-highlight ng participation niyo doon? Yung pinaka-highlight? So, sa tingin ko, actually, yung buong encounters is, masasabi kong, buong series ng encounters ay highlight yun. Kasi hindi namin makukuha yung pinaka-final na assault namin kung hindi namin nagampanan yung mga initial assault namin. Kasi ang nangyari nun is nagpupush kami from actually parang from one target to another, push lang kami ng push hanggang nakarating kami dun sa pinaka-final na target nung na medyo napalibutan na ng batalyon natin. Paano kayo nag-adjust sa training? So, actually, initially, nung unang mga araw is medyo naninibago pa kami. Tapos sa mga unang araw, medyo nag-observe kami at saka napansin ko sa tropa is basta may pumutok is nagugulat sila. Pero nung times na nasanay na sa putok, basta may pumutok, alam na namin na hindi kami yung binabaril kahit although kabilang pader lang yung pumuputok. Alam namin na hindi na kami kasi parang na-orient na kami sa fires. And yung nasabi mo nga from jungle to yun sa urban terrain, ang masasabi ko lang doon the same principles pa rin. Pero yun nga lang, kailangan naming bumutas ng mga pader, kailangan naming umiwas sa mga iskinita, hindi katulad sa bundok na although halos pareho lang din na kung open terrain, medyo iwasan mo. So, ganun din sa amin. Kung yung iskinita considered as open terrain, iniwasan na namin. So, pumasok kami sa mga bahay-bahay, nagbutas kami ng mga pader para maiwasan namin yung
open terrain, yung mga Ano yung iskinita. in-employ yung tao niya? So, yun ang isang naging challenge doon, yung pag-employ ng mga tao. Kasi nung pagdating namin doon, hinati ko yung dahil sa yun, naka-incur kami ng maraming casualties. Yung company ko is nakaproduce lamang ng 3 section. So, ang nahirapan kami dahil kulang ang aming mga radios, ng handheld radios. Yung sa company ko, halos bumigay yung mga handheld radios namin. Dumating sa point na tatatlo na lang yung aming handheld radios. So, tag-iisa kami by section. So, paano namin in-employ? Yun, minaximize lang namin yung gamit ng handheld radios at saka matinding briefing at saka orientation sa ground sa tropa. bago kami, excuse me, bago kami pumutok or bago kami mag-assault, mag-conduct ng clearing, ino-orient muna namin yung tropa. Sabi namin, dito sa lugar na to, walang tropa, at saka dito sa portion na to, andito yung tropa ng LRC, sabi namin. So, para lahat is mag-participate. So, yun, very detailed talaga na briefing. Kasi magkakadikit lang kami. Hindi pwede talaga magkamali. Mahirap magkamali kasi friendly fires talaga yung mangyayari. Ano yung pinaka-encounter na Actually, ang mga naalala ko na encounters namin is yung may encounter kami na yung may nakakuha kami ng 10 hostages. Tapos nung gabing yun, nag-continue na naman yung encounter. Kinabukasan, nakakuha na naman kami ng 12 na hostages. And then next, yung pinapaklear sa amin yung Tres Alas compound. Isa siyang compound na punong-puno ng mga warehouse. Napakalaki. So, nung initial pa lang na paglabas pa lang namin ay binugahan kami doon. So, meron kaming wounded initially. At although magkakaroon kami ng wounded, so tinatry lang namin na i-compose yung aming sarili. Nire-remind ko lang na mag-relax. And at the same time, sumunod lang sa kanilang mga team leaders. At saka mag-focus. Tapos ang masasabi ko na isa rin na matinding encounter namin is yung na kung saan is na nung kinukuha na namin yung target 5, kung saan is natamaan din yung isang kasamahan natin, si late PFC Pakit. Yung time na yon is napakalakas ng kanilang firepower at doon nakita natin yung heroism ng tropa, especially si Staff Sergeant Magno, na kung saan halos nawawalan na ako ng pag-asa dahil ilang beses na naming barilin yung target. Is kahit gaano naming barilin, mukhang hindi sila nauubusan din ng bala. Malakas pa rin yung resistance. Hanggang sa point na sinabi ko na kailangan talaga may lumapit at magbato ng granada doon sa target. So, sa madaling sabi, nag-volunteer si Staff Sergeant Magno. Inalis niya yung kanyang vest, yung kanyang helmet, yung baril niya, binigay niya nga sa harap ko eh. Iniwan niya sa harap ko. Tapos, kinuha niya yung napakaraming granada at binato yung target. Hanggang lumambot yung target, tuloy-tuloy na. Nung the next na gabi, nagkaroon na naman kami ng enkwentro. Lahat ng mga cruiser weapons sa aking kumpanya ay kinolekta ko lahat para sabay-sabay yung aming pagbutas sa objective gamit yung mga cruiser weapons. So, doon sumabog yung target, nagsabog-sabog yung mga kanilang mga IEDs, yung kanilang mga bala. Ayun na yung nakikita namin na turning point na sumuko na sila kinabukasan. Kasi yun sir, bakit ganun yung ginawa ni Staff Sergeant Magno.
Alam ko nag-volunteer siya. Una-una nakita kasi lagi kong sinasabi rin sa kanila na ilang araw na dapat namin kukunin yung na-delayed na kami actually. Actually may pressure na rin sa part ko na lagi akong tinatanong bakit hindi niyo pa nakukuha yung objective na yan. So, yun lang. Ayaw ko namang mag-rush sa aking mga decision. Although malapit lang sa amin, sinasabi ko, lagi kong ina-assist kasi yung situation. Although pinipressure na, may pressure from higher na dapat kunin na ito, kunin na yan. Pero, ayun. So, naririnig na siguro ni Staff Sergeant Magno na hindi pa namin nakukuha. So, at the same time, nagawa niya siguro yun dahil sa kanyang training sa Ranger and dahil sa kanyang lakas ng loob at tiwala sa Panginoon. Pero kaya importante as officer na maging composure kahit may mga pressure kahit galing sa taas. Oo. Napaka-importante. Although ako nape-pressure na rin ako sa loob ko, pero kailangan mo maging relax. Kasi kung makikita ng yung mga kasama na natatakot ka at nape-pressure ka, is maapektuhan din sila. So, alam natin, nakakahawa yan eh. Nakakahawa yung pagiging nervyoso, matatakutin. So, as a combat leader, dapat pilitin mo talaga na maging composed sa mga ganong situation and scenario. Para kasi yun, para at least mahawa sila. Yun na rin yung leadership doon. Being an example. Yung pag-handle nyo ng mga hostage, Nung nakuha namin yung mga hostage, initially, takot na takot sila. So, sinabi namin na nasa safe na sila na lugar. Tapos nakita namin na tuyong-tuyo na yung mga labi nila. So, yung mga issue namin na mga mineral water, binigay namin. Tinainom namin sila. And then, yung mga baon namin na mga chichirya, mga tinapay, so pinakain namin sila. So, yung time na yun, mayroon pa nga yung mga sugatan doon na malalalim yung tama. So, papasalamat kami sa training sa Tactical Combat Casualty Care or First Aid. So, ayun, na-applyan natin sila ng First Aid. initial reaction mo pag nakakita ka Oo. Actually, nung time na yon, nung nakita ko yung mga tropa ko na natatamaan, pag nakikita ko naman na mababaw lang yung wound, so sinasabi ko sa tropa na hindi naman yan kan. Pero una-una, I see to it na nilalagay sila sa safer place. And then, ina-apply sila ng first aid. ano yung feelings mo? Yung pakiramdam ko, siguro nung time na yun, nasanay na eh. Nasanay na ako. Nung nakikita ko, wala na lang. Nakita ko yung tropa rin, very brave din, very courageous. Sir, okay lang ako. Ganun lang din sila. So, yung pinaka-last lang, yung kay PFC Pocket, medyo nagulat lang ako kasi nakita ko medyo malalim talaga yung tama sa may leeg. Tapos grabe yung tumba niya, medyo nagulat ako. Pero ganun pa rin, I always maintain yung composure. Kasi being a leader, napaka-influential mo talaga. So dapat napaka-ingat ka din sa iyong mga reaction. Kasi kahit hindi mo gusto ipakita sa kanila is being a leader na lahat ng mata is actually nakatutok sa'yo. So, you should be very careful. Ako, although tao lang din ako na natatakot, na kinakabahan, but at nung times na yon, dahil na rin sa tulong ng Panginoon na maintain ko yung composure. No, actually si PFC Pocket namatay na siya, tapos na yung Zamboanga crisis. Nung comatose siya,
And then, namatay siya. So, nung namatay siya, is about 04:30 ng madaling araw. Dali-dali kaming pumunta sa hospital. So, ang napakahirap po talaga yung pakalmahin yung magulang. Napakahirap. Kasi nung comatose pa siya, ako yung nagsasabi sa tatay niya na, pagdasal natin, ganyan. Siguro may plano pa yung Diyos sa kanya, kaya hindi siya namatay. Comatose lang. Mabuhay pa yan. So ako yung laging nag-uplift ng moral ng father at saka ng mother. Pero nung dumating na yung kinakatakutan, hindi na talaga ako nagsalita. So andun na lang yung presence ko. Yung sinusuportahan lang namin, binila namin yung pagkain yung parents, lahat ng kailangan nilang asikasuhin para sa living, yun na lang, hindi na lang din ako nagsalita. So, yung mere presence na lang ang ginamit. So, wala namang actually sinasabi, papasalamat lang, pero makikita mo na may galit. May galit yung mga magulang, hindi sa amin, pero sa MNLF, sa kalaban. So, bakit nangyari yun? Which is, I believe, normal talaga yun. Pero, andun lang, siyempre, galit, yung magulang. Tapos at the same time, dun sa hospital na yun, sa ICU, mayroon ding MNLF fighter dun na ginagamot. So, sinabi nung kapatid niya, sabi niya, sir, patayin na natin yun. So, sabi ko, na lang. Hindi na yan trabaho natin. Although, nandyan na yan. Actually, hintayin natin siya magamot at may kukulong naman yan or mapaprocess naman yung justice para sa MNLF. Actually, yung nasabi ko nga, una-una yung leadership. So, tinuruan tayo sa Scout Ranger course na paano maging leader. Although kahit napagod ka, kahit na-stressed ka, pre-measure tayo dyan sa Scout Ranger course. And at the same time, yung stamina, yung disiplina sa sarili, na kahit na pagod, gutom, kung kailangan accomplish ang mission niya, dapat i-accomplish yung mission. So, at dahil, and at the same time, lastly, yung sa security naman. So, kahit tulog kami, napaka-importante yung security. Sa whole na situation. So, I believe ang lessons learned natin doon is dapat lagi tayong handa. Ito is an eye-opener, I believe, itong Zamboanga crisis. So, nung time na yan, medyo naisasantabi natin yung mga mouth training. So, dahil nangyari na yan, so, dapat siguro maging part na yan ng training natin sa Scout Rangers. Kasi, hindi natin alam, baka balang araw, yung mga ibang terrorist group ay gawing pattern itong Zamboanga crisis. At saka makikita naman natin sa katulad yung sa US, actually very limited na or kumbaga hindi na sila na-encounter sa mga forest areas. Lagi na lang nangyayari yung mga kanilang engagement sa mga urban terrain. So, malamang baka parating na rin tayo sa mga ganun na situation. So, dapat lagi tayong handa in terms of training, in terms of equipage. At, so, pag mangyari ulit yung ganung sitwasyon, so, syempre, Scout Rangers na naman yung tatawagin. So, marirecommend ko lang din na let us study yung historical data na nangyari doon, yung mga lessons learned doon. Like yung paggamit ng tear gas, yung paggamit ng instead na sa mga mapa, na mga grid MGRS na mapa, so yung mga photo maps na. Kasi mas accurate talaga pag photo maps, mas madali ang coordination kaysa yung gagamitin natin yung mapa na ginagamit natin. So, ano pa, yung sa intelligence, dapat
ma-process ka agad kasi doon medyo nadidelay eh. So halimbawa, mayroon sila mag-aerial survey sila, aerial photo, mga after 1 day pa bago nila ibaba sa amin. Which is understandable naman kasi marami ring limitations yung Philippine Air Force. So, yung masasabi ko rin doon na pag sa mga ganun na gera dahil iski-iskinita, butas na lang dinadahanan namin or tinatawag namin ng mga rat holes. So, hindi na kailangan ng malaking backpack. Kami noon, yung pagkain na lang namin is dinideliver na lang. Tapos, wala na kaming backpack. Ang dala na lang namin is yung vest, yung force protection namin na helmet, tapos yung baril namin. Yung suot namin, yun na yun. Hindi na kami nagpapalit. Paano kayo nagbubutas ng pader? So, pag medyo walang resistance, binubutas namin yung pader gamit yung maso. Pero pag may resistance, na ako, aminin ko, binubutas ko minsan yung pader gamit yung 60, M60, at saka K3. Kasi pag ganun ang ginagawa namin, naiwasan namin yung maabangan kami. Kasi kung binubutas mo yung pader, napaka-predictable yon. Malalaman ng kalaban kung nasan ka na. So, katulad ng mga ibang cases na nangyari, binutas yung pader, pagsilip, patay, binaril sa ulo. So kami, hindi namin experience yung gano'n kasi ang pangbutas na rin namin minsan yung kwan na lang, yung mga cruiser weapons namin. In terms ng sa movement nyo, Oh, yung may formation pa rin. So, ganun pa rin yung by team. By team pa rin. Pero mahirap rin talaga kasi mahaba yung baril pag nag-CQB kami. Kasi ang gamit nga natin, puro M16 pa. At saka may M14 pa nga eh. So, at least, at saka ma-adjust pa yon dahil yung cruiser weapons, yung 60, hindi yun kasama sa team na mag-CQB. Hindi naman pang CQB yung kwan. So, yung M60 plus may body siya, mag-secure na lang siya ng mga exit. Yung cruiser. So, minsan ginagamit din namin cruiser, i-soften mo na yung target and then bago namin pasukin. So, mga 5 na lang yung pumapasok. Bawat kwarto na clinic clear namin.